Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. After a long time, 3 years na, nawawala ang ating theology online. Andito naman tayo para sa pagbabalik ng ating usapang online ng ating formation bilang Catholic. Very excited po ako na magsisimula muli itong pakakataon na tayo ay mag-usap tungkol sa ating pananampalataya. Ang tinawag po namin is Let's DCAF, Defend the Catholic Faith. Dahil ito po yung ating unang episode ng ating Catholic Faith Defenders. At ang pag-uusapan po yung mga topic na tungkol sa ating pananampalataya. Yung mga kino-question ng mga kaibigan, kamag-anak, na iba ang religion, no, nagdududa at nagtatanong. And dito ang defending is hindi yung tipong aawain. No. Defending is explaining, unawain, lubos na maiintindihan para maibahagi mo sa iba. Yun ang hinahanap natin. Kaya let's start with a prayer. As we always do, let's put ourselves in the presence of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa araw na ito. Pagkatapos po ng ilang taong ay babalik po ang ating online formation. Papasalamat kami at humihingi ang biyaya ng Espiritu Santo. Naway siya ay maging gabay, patnubay, tagabigay ng inspirasyon at lakas, tagabigay ng liwanag sa aming isip at sa aming puso. Panginoon, tulungan mo kami lumapit sa mga katotohanan ng pananampalataya para lalong unawain, lalong mahalin, at lalong maibahagi sa iba. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa tulong at gabay ng iyong mahal na ina ng simbahan, si Inang Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, welcome po sa DCAF, Defend the Catholic Faith. At walang ibang pwedeng maging kasama at kausap kundi ang ating minamahal at tinitingalan na Catholic Faith Defender, si Father Abe. Father, good afternoon po. Magandang araw po sa inyo, Father Luciano, at purihin po natin ang Panginoon sa pagbabalik ng ating programa Salita Apologetics, Defending the Catholic Faith, na ngayon dito sa ating programa. At kagaya nga po ng sabi ninyo, matapos ang ilang taong pananahimik dahil sa pandemic, muli po tayo bumabalik ngayon online para itutuhayan ating pananampalatayang Katoliko. Very, very good. Father, bago mapunta diretso sa ating topic, that is the Eucharist, gusto kong sabihin sa ating mga audience na kung may mga question patungkol sa mga pananampalataya, may something na gusto niyong pag-uusapang i-discuss, kindly share your topics na gusto niyong i-discuss in the future programs. We will have this program every araw ng Miyerkules, 3:00 ng hapon. So, present your topics and we will put them in order at pag-uusapan. Ganun din po, habang nagdi-discuss ngayong hapon, kung may question po kayo, don't hesitate to type your question in our Facebook pages, in the Diocese of Novaliches Facebook page, in Almus Salita, at sa cross-posting sa lahat ng parokya ng Diocese of Novaliches. Please ask your question. There is no such thing as a stupid question. There is no such thing as a useless question. If you have a doubt, please share with us. Okay, Father, napakaganda ang topic na napili nyo. Kasi the Eucharist ay source of summit ng buhay ng simbahan. No? Ito ang umpisa, ang rurog ng buhay ng simbahan. And bakit naisip nyo as ang unang topic sa lahat ng pwedeng pag-uusapan, the Eucharist?
Unang-una po kasi, kagaya nga po ng inyong nabanggit, Father, ang banal na Eucharistia at ang banal na Misa ay ang sentro ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan po ng banal na Eucharistia, no, ating tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto, no, chapter 10, no, verse 16, sabi dito, ang kupa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sabi nga sa Lumang Biblia, no, sa Written English, the bread that we break, isn't it our communion with the body of Christ? No? And the chalice that we bless, isn't it our communion with the blood of Christ? Kaya dahil po yan para sa ating mga Katoliko, napakahalaga, no, ng banal na Eucharistia, napakahalaga ng banal na Misa, sapagkat dito natin nakakasalo, nagiging kaisa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Father, isa sa mga laging tinatanong ng mga ibang sekta at ibang religion is, o laging sinasabi na ang mga ginagawa natin mga Katoliko ay puro invento ng mga papa. At wala sa Biblia. The Eucharist. Can you trace, you just gave us one particular passage of the New Testament, this very powerful one. Now, can you trace the Eucharist also to the Old Testament? Ay, opo, Father. Actually po talaga, yung sinasabi nila, na invento lang ngayon ng Santo Papa itong banal na Eucharistia at ang Misa natin. Yan po siyempre ay walang katotohanan. Sapagkat ang nagbigay sa atin ng banal na Eucharistia ay ang ating Panginoong Jesucristo. At kahit ang Panginoong Jesucristo, hindi lang basta inimbento yan. Yan ay nakasalin. Yan ay continuation ng iniutos ng Diyos sa lumang tipan pa lamang. At isa nga po dyan, kung talagang babalikan natin yung tinatawag na history of salvation. No ba, umpisa pa lang ng aral ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos dito po sa banal na kasulatan, sa unang aklat ng Biblia, no, sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 14, verse 18 at 19, ay ganito po ang ating mababasa. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. At siya ay kaniyang binasbasan. Si Abraham, na ama ng pananampalataya, binasbasan ni Melchizedek, na pari ng kataas-taasang Diyos. At sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at lupa. So dito po natin makikita yung dalawang elemento, yung tatlong elemento, Father. Number one, merong pari ang Diyos. Na umpisa pa lang kay Melchizedek. Ikalawa, yung pari na ito, ang iniaalay niya ay tinapay at alak. Ay di parang ikaw. Si Father Luciano po ay pari, ako po ay pari. Ikapareho kami nag-aalay ng tinapay at alak na pinagpapala, binabasbasan. At sa pamamagitan niyan, binabasbasan din namin ang bayan ng Diyos. Kagaya kung paano binasbasan ni Melchizedek, yung ating amang si Abraham, na ama ng pananampalataya. So kaya ito po yung bukal, ito yung buod, ito yung ugat, no, ng banal na Eucharistia. May pare. May pare. May tinapay at alak na iniyahan din. At may pagbabasbas. Babasbas, hindi lang ang tinapay, kundi sa pamamagitan ng tinapay at alak, Opo. ang bayan ang binasbasan. Opo. Perfect. Very interesting, ano? Kasi sanay po tayo sa lumang tipan. I think sanay po yung mga tao na ang iniaalay ay mga hayop. Opo. Iniaalay ang dugo ng hayop, iniaalay yung hayop mismo sa dambana, iniaalay ang insyenso, pero bakit tinapay at alak inialay ni Melchizedek, Father? Unang-una po, dahil yun po ang kagustuhan
ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yan talaga inimbento lang ni Melchizedek dahil yun ang naisip niya. Kasi talagang kahit na po pagdating pa ng panahon ni Moises at ni Aaron, talagang nagbigay ng specific na command ang God, no, si Yahweh, no, sa kanyang bayan. At ito isang matinding batas na dapat sundin ng lahat ng mananampalataya o ng lahat ng buong bayan ng Diyos. Dito po sa Exodus chapter 25 verse 30. Mababasahin ko po muna sa wikang English, no, ng Good News Bible. Ganito po yung ating mababasa. The table is to be placed in front of the covenant box. And on the table, there is always to be the sacred bread offered to me. Abay, napakatindi po niyan, mga kapatid. Anong tinutukoy na sacred bread? Una po, ibig po sabihin, merong tinapay na banal. Ito ay hindi ordinary bread na para lang kainin sa lamesa, no, para sa kapagkainan. Ito, merong tinapay na dapat nakalagay na sa tabi ng altar, nakalagay sa lamesa ng altar. At ito ay nagre-representante sa presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya yan ay banal at dapat igalang. Kaya sabi nga doon sa wikang Tagalog, no, ang sabi, at ilalagay mo sa hapag ang tinapay na handog sa harap ko palagi. So it must be constantly offered to the Lord. Ginagawa naman po natin hanggang ngayon. Kasi araw-araw sa parokya ni Father Luciano, may misa ba kayo, Father, araw-araw? Misa araw-araw at mayroon din tabernakulo sa likod ng altar kung saan buhay ang tinapay nagbibigay buhay hanggang ngayon, araw-araw nasa harap ng altar. Ayan, kami rin po dito sa Cathedral ng Good Shepherd, nandun din merong tabernacle na may covenant box na nandoon yung tinapay na pinabanal dahil yan ay later on, no, i-declare ng Panginoon na yan ang kanyang katawan at dugo. Pero ito'y lumang tipan pa lamang, pero meron ng banal na tinapay na nakalagay unang-una sa lamesa. Kaya kapag pasok ninyo ng templo ng Jerusalem at gayon din sa Catholic churches, saan mang parokya, ang unang-unang nakalagay sa sentro ay ang Eucharistic table, kung saan binabasbasan ang tinapay at alak na inihain ng pari. At ito ay nagiging banal na tinapay para sa bayan ng Diyos. Parang mas biblical ito kaysa pagpasok mo sa isang sine, mayroong mag-worship, ganyan, tapos uwian, tapos Monday to Friday, may manonood ng mga pelikula, ganyan. Tapos pag Sunday, rentahan natin, tapos parang mas, feeling ko, Father, mas ang lakas ng connection sa Biblia. Nitong, kasi we are not talking about just the bread. Parang yung itsura ng simbahan nating ay talaga mula nung sinaunang panahon. There is an altar, there is a tabernacle, there is a living bread, and there is always in the presence of God. Yes po. Tama po, Father. Sabi mo ka, hindi feeling lang yan, but we are following the will of the Lord. Kaya dahil yan ay talagang yan ang nais at kalooban at iniutos sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang yung pasayaw-sayaw, tapos may mga electric guitar, para sa kanila yun na ang worship. Hindi iniutos ng Diyos yan. No? Kaya para sa atin, talagang ang number one na pag-aalay sa Diyos at pagsamba sa Diyos ay ang pag-aalay ng tinapay at alak na binabasbasan ng pari. At ito ay nagiging banal. At later on nga, pag-aaralan natin, pagdating ng panahon ng ating Panginoong Yesukristo, yung tinapay at alak na yan, no, na banal simula pa ng unang panahon pa ng mga propeta, at ng mga patriarka, ay ginawa ni Kristong kanyang katawan at dugo. Kaya very biblical ang ating Catholic faith. Maganda, we will continue in this line kasi usually yung kay Melchizedek pinipresenta sa isolated case as parang yung pag-aalay ng tinapay at alak is isolated sa lumang tipan, ngunit yung pag-aayos o pag-aalay ng mga hayop
yun ang sentro. Pero maganda pinakita niyo na hindi naman peripheral, hindi naman accidental, or hindi naman minsan lang, kundi central. I want to ask, how about yung mana? That's another kind of bread from heaven. How about yung mana in relationship with the Eucharist? But before, Father, may nagtanong, huwag mo nang isagot, but I will tell you the question so you keep in mind bago tayo matapos. Kasi medyo sobrang fast forward ito. Si Angeline is about ng pagtanggap ng komunyon. So ang question niya is, good PM mga Father. Question po, Father, di po ba kasalanan ang pagtanggap ng Holy Communion sa kamay? Kasi po may mga ibang parish church na ina-allowed pa rin po ang pagtanggap sa kamay. Pero ayon po sa isang exorcist priest na napakinggan ko po, ay ang proper way na daw po ay lumuhod at tanggapin ang Blessed Host sa ating dila po. So, okay, ating mahal na Angeline, bago matapos, isasagot po natin yung tama pagtanggap ng komunyon, and how can you receive communion the proper way or the sinful way. Okay. So, yung tanong ko po ng mana, Father. Yes. Unang-una po, yung kasagutan po dyan ay masasagot natin kung ating babasahin yung John chapter 6 na tinatawag nating Bread of Life Discourse. Okay, dito po sa ating John chapter 6, the Bread of Life Discourse, sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, kung inyo po babasahin ng buong buyan, ang inyong mga magulang ay kumain ng mana from heaven. Subalit sila'y namatay. Subalit ang sino mang kumain ng aking katawan, ay mabubuhay magpakailanman. Ako ang tinapay na galing sa langit. Kaya dyan po natin makikita, yung Holy Eucharist is greater than the manna from heaven. Sapagkat ang purpose ng manna from heaven, para lang mabusog at makakain ang mga Israelita habang sila'y nasa ilang. Subalit ang banal na Eucharistia, ang katawan ni Kristo na pinagkaloob sa atin, ay hindi lang para mabuhay tayo sa disyerto o dito sa lupa, kung hindi para maghatid sa atin ang buhay na walang hanggan. At yan nga po ay ating mababasa sa John chapter 6, verse 51. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay hindi mamamatay kailanman. No, kaya ang dulot ng katawan ni Kristo sa atin ay everlasting life. So, parang dyan sa John 6, nakita ko, Father, mayroon, actually, basahin nyo sa bahay. John 6 is, you have to read that one at home and go slowly. Si Jesus na tinapay ng buhay, tinapay na buhay, at tinapay na nagbibigay buhay. Napakaganda po yung tatlong aspeto ng Eucharist. Hindi lang siyang tinapay ng ating buhay, kundi siya ay magbibigay buhay at siya ay buhay. Gusto ko pong magtanong sa iyo, yung dalawang aspeto na ito, how does Jesus give us life in the Eucharist? And then, how can we say that He is, pag sinabi natin na buhay, ang banal na Eucharistia, what do we mean as Catholic? Well, unang-una po, para sa atin, ang ibig sabihin po niyan, itong tinapay at alak na ating kinukonsagra, ng ating pare, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay tunay na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil nga ito ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo, ito ay may kapangyarihang magbigay buhay sa atin. Muli po pong babasahin itong Juan chapter 6 verse 51. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya yung salita po ito,
ng Panginoon, hindi yan naintindihan kagad ng mga apostol at ng mga Israelita. Sa paano namin kakainin ang kanyang laman? At paano namin iinumin ang kanyang dugo? Subalit nung nag-Last Supper ang Panginoong Jesucristo, kumuha siya ng tinapay na walang lebadura at alak na mula sa katas ng ubas at sinabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. They realized na yung pagkain na tinutukoy ng Panginoon, yung tinapay ng buhay, at ang copa de bendisyon, no, the chalice of salvation mentioned in Psalm 45 are fulfilled in the Holy Eucharist. Ang tinapay at alak na ito ay may kapangyarihang magbigay buhay sa atin sapagkat ito ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Father, para sa ating buhay at nagbibigay buhay ang banal na Eucharistia. And yet we call it memorial. We call it memorial. Now, maraming napanood ko, nakita ko, ito recently actually kahapon, isang kaibigan ko sa Instagram na miyembro ng isang church, I think Victory Church. And they have, the moment they after the preaching or before, I'm not sure what part of their worship, there was a big flash in the screen, Holy Communion. Okay? So, you can see in many Protestant born-again Christian churches that they have the Last Supper or Holy Communion or Memorial of the Last Supper. Anong kakaiba ng pakaintindi ng isang Katoliko sa banal na Eucharistia sa pakaintindi ng mga born-again churches ng banal na Eucharistia? They have Holy Communion, we have Holy Communion. Anong pakaintindi nila at anong pakaintindi nating bilang Catholic? Unang-una po, Father, nabanggit po ninyo sa unang bahagi ng inyong katanungan, yung sinasabi nilang pag-alala lamang ito. Kasi po, para sa ating pananampalatayang Katoliko, ayon sa ating understanding ng salita ng Panginoon, ito po, yan po ay kinuha mula sa 1 Corinthians chapter 11, verse 24, kung saan sinabi ng Panginoon ayon kay San Pablo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Yung salitang kinabit siya, yung anamnesis, ay hindi po yan kagaya ng ating modern understanding ngayon ng remembering o pag-alala, na we are only recalling what had happened in the past. Para po sa mga Israelita at sa mga Hudyo at sa mga apostol, yung anamnesis is making present. Diba? Parang every Passover, they remember the breaking of the sea at ang paglaya ng Israel. Para sa kanila, it is not only recalling the past, they are present in that, they participate in that. At yun nga po ang kaibahan natin. Bringing that event back to present or bringing you to the past, to the event? Aling sa dalawa o both? Both. Alright. Both. Of course, kasi the past is coming in the past and we are also participating in the past. Alam niyo, pag tinuturo ko ito, lagi kong sinasabi, memory for us, mind. Memories for the Israelites is in the heart. Opo. Because He's coming back. He's coming back to life. You are going into that event. Hindi po siya, nothing to do with remembering as, naalala ko 2 years. No, it's not that kind of memory. So, yun ang Katolikong understanding. Opo. Isa pa po, Father, ang kaibahan natin ay para sa kanila, yung tinapay at alak, hindi naman talaga nagiging katawan at dugo ni Kristo. Naging ano? Simbolo lang. Simbolo. Kasi remembering lang, pag-alala lang sa kanila in a modern understanding of the word. Pero para sa ating mga Katoliko, kaya ang tawag natin yan, transubstantiation. Dahil talaga yung substansya ng tinapay at alak ay talagang nagiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya dahil dyan, hindi yan simbolo lang. Kung hindi nagiging si Kristo talaga iyan. So, modern understanding and ancient understanding. And dito makikita natin na maganda minsan maging makaluma, no? Kasi konektado tayo hanggang sa Book of Genesis. Opo. And when we say memory, we go to long back memory. And it's not just remembering, it's making present.
No? Kaya siguro, Father, may lugar itong dalawang question. We have two questions. One is the one I mentioned, babasahin ko uli sa iyo. Pangalawa is, good afternoon po mga Father. Ask ko lang po, bilang, ito, pangatlo pa ito. Ito ang pangalawa, kay Minda. Father, sino po bang karapat-dapat na tumanggap ng Holy Eucharist? Halimbawa po, palasimbang isang tao, tapos lagi po nagkomunyon, pero hindi po nakukumpisal, yung po ay okay lang. Salamat po. Clarification lang po. Well, unang-una sa lahat, tayo po mga Katoliko, we are required na magkumpisal kahit naman lamang once a year, basic minimum. No, kasi ang sabi po dito ni San Pablo, babalikan ko yung 1 Corinthians chapter 11, no, verse 27, ganito po yung sinasabi. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dahil dyan, we are required, sa verse 20, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Ibig po sabihin, we Catholics are required or demanded to have examination of conscience kung tayo ay nasa state of grace. Kapag tayo po ay may mortal sin o may malaking kasalanan, matinding kasalanan, we have to confess. Sapagkat sa pamamagitan ng kumpisal, napapatawad tayo at nalilinis sa ating kasalanan. Mababasa po natin yan sa John chapter 20, verse 21 to 23, kung saan sinabi ng Panginoon sa mga apostol, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. No, ang sino mang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatatawad. Kaya to be sure na tayo ay nasa state of grace bago tumanggap ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, dapat tayo magkumpisal regularly. Siguro, this is the right time para sa question ni Angelique na kanina. Kasi maraming Katoliko po ay nagfo-focus na yung tamang preparasyon o yung tamang pagtanggap ng Eucharistia is kung ito ay sa bibig o sa kamay. Ang sinabi nyo, yung tama pagtanggap ng Eucharistia is sa grasya o sa kasalanan. So, yun is not about kamay o nakaluhod, nakatayo, is how am I in front of God, mayroon akong mortal na kasalanan, and therefore I cannot approach the Eucharist, or I'm in grace, and therefore I can approach the Eucharist. So, I think maganda po yung sagot nyo kasi ang unang pagkahanda sa pagtanggap ng komunyon ay hindi yung physical na attitude kung paanong tinatanggap sa bibig o sa kamay, nakatayo, nakaluhod, kundi ano ang nasa ating buthi. So, ang question ni Angeline, Father, good PM mga Father, question po, di po ba kasalanan ang pagtanggap ng Holy Communion sa kamay? And then, may mga paris na ina-allowed ang pagtanggap sa kamay. Pero ayon po sa isang exorcist priest na napakinggan ko po, ang proper way daw ay lumuhod at tanggapin ang blessed host sa ating dila. So, okay. Sagot ni Father kanina, ang proper way is not nakaluhod, nakadapa, nakahiga, nakatumbling, the proper way is in grace. That's the proper way, in grace. Even if you are devout, may mantilya, may belo, nakaluhod, nakalabas ang dila hanggang sa tuhod mo, but you are in mortal sin, that's the improper way. So proper or improper is an attitude of our heart. Now, physically, is it a sin to receive communion in the hand? Yes or no, and why? Well, unang-una po, Father, walang deklarasyon ang ating simbahang Katoliko in an official manner na kasalanan ang tanggapin ang communion by the hand. Siguro nung araw during the Middle Ages, bawal yun because of certain circumstances, but yun ay matters of discipline. Pero sa panahon natin ngayon, pinahintulutan na ng simbahang Katoliko through the power and authority of the Pope yung communion by the hand. Take note, wag po natin kalilimutan ang kapangyarihan ng ating Santo Papa
Diba? Matthew chapter 16 verse 19. Pinagkakaloob ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ano man ang talian mo rito sa lupa, ay tatalian sa langit. Ano man ang kalagan mo dito sa lupa, ay kakalagan sa langit. Teka, sino ang susundan ko? Yung Father Exorcist na sabi na bawal sa kamay? Or yung Holy Father, the Pope, that allows receiving communion in the hand or in the tongue, standing or kneeling down? Sino po ang dapat sundin ng isang Katoliko? Ang opinion ng isang particular na pare or ang directive, discipline ng ating Holy Father? Na-pinpoint mo na po, Father. With all due respect to that exorcist priest, he was only giving a personal opinion. Pero bilang mga Katoliko, ang dapat nating sundin ay ang Santo Papa. Dahil siya ang kahalili ni San Pedro na pinagkalooban at nagtataglay ng susi ng kaharian ng langit. Kaya pag ang Santo Papa ay nagdesisyon, nagbigay siya ng pahintulot, ay yan ay ating dapat igalang. Okay, so kaya pero kung agree lang ako, tama ba? Kasi parang ganyan ang uso ngayon eh. Okay ang Santo Papa kung sumasang-ayon siya sa gusto ko. Yan. Kung sumasang-ayon sa aking opinion, then the Holy Father is holy and binding. Pero kung hindi ko type yung sinabi ni Pope, kung mas gusto ang sinabi ni Father, iko-question ko si Pope. Tawagan ko siya modernist o kung ano-ano. Yan po yung tinatawag natin cafeteria Catholic na namimili lang na kung ano yung gusto nilang sundin sa ating aral at sa ating disiplina. No, hindi po tayo ganyan. Kailangan po natin ay decaf. Defend the Catholic faith. Amen. 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 Kaya hindi po tayo dapat namimili. At saka concerning po doon sa pagluhod, actually, simula pa nung araw, panahon pa ng mga apostol, no, yun po, kahit tayo hanggang ngayon, yung Greek Catholic Church, yung Byzantine Rite Catholics, they are receiving the Holy Communion standing. Yan ay part ng patristic and apostolic tradition of the Church. Kaya hindi po yan. And besides, hindi naman sinasabi, hindi tayo lumuluhod sa Panginoon. Kasi buong konsagrasyon, nakaluhod ka na. Pagdating doon sa Agnus Dei, sa Lamb of God, nakaluhod na naman tayo. Those are more than enough. Di ba? After communion, bumabalik, lumuluhod sa upuan. Yes. Receive the Lord by heart or by tongue, and then kneeling or standing. And pagbalik mo sa upuan mo, lumuhod ka uli. Okay, so that's very clear, no? Receive it faithfully and devoutly. Yes. Standing or kneeling down. In your hand or in your mouth, both are allowed. Yes. Yung mahalaga, what will mark the difference if you can receive or not is yung budhi. Correct. May mortal na kasalanan, kailangan dumaan muna ko sa kumpisal. Yes. Nasa grasya ako ng Diyos, even if I have a venial sin, kasi we always commit sins, but if I have a venial sin, I can go to Holy Communion. Okay, so yung preparation is something internal. The way of receiving is optional, but yung mahalaga, whatever, standing or kneeling down, you do it with devotion na ipinakita ang pagmamahal. Father, may tanong ng isang sakristan, si Federico Dayag. Good afternoon po mga Father. Ask ko lang po bilang altar server, ano pong dapat gawin if pagtanggap mo po ng Holy Eucharist, then they dip po sa Holy Blood, tapos may tumulo po sa sahig. Paano po dapat ang gawin sa Holy Blood na tumulo po sa sahig? Okay, kapag mayroong tumulong sa sahig, unang-una dapat kumuha yung pare, no? O yung mga sakristan. Kung si Father nagbibigay ng communion on the other side, hindi niya alam ang nangyari. Pero kung dahil yan ay talagang number one duty and responsibility ng pare. He is the number one caretaker of the Holy Eucharist. So dapat kumuha siya ng basahan at tubig, no? At linisin yung dugo ng ating Panginoon na pumatak sa sahig. At pagkatapos, if it is possible,
no, ay takpan muna iyon ng isang tela, no, para sa ganun hindi siya apak-apakan ng mga tao. It will be avoided for a while, no, at para po sa ganun hindi malapastangan ang ating Panginoong Hesukristo. So ang mahalaga lang po dyan, as soon as possible, dapat it will be treated with dignity and respect and honor, and at the same time it must be cleansed immediately upang sa ganon ay mabigyan natin ng tamang paggalang, no, ang dugo ng Panginoon na pumatak sa sahig. Si Selna Rodriguez Habagat, sabi niya, Amen. I experienced it was 2017 during Holy Thursday, the blood of Jesus flowing from the chalice. What is the meaning of that, Father? Ito po ba'y panaginip niya o vision or nakita niya talagang nagpo-flow ang blood of the Lord in the sacred chalice during the Mass? Kasi nga, ano po bang ibig niya sabihin doon? Maraming alak ang nilagay ng pari sa kopa, kaya dahil doon nag-overflow ito. So kung sakaling po yan ay panaginip lang, no, well, most probably the Lord is only tinatawagan ka lang ng Panginoon at pinapaalala sa iyo na mas mahalin mo ang banal na misa and be more dedicated in loving the Lord in the Holy Eucharist. So kaya po maging mas madasalin tayo, visit the Lord in the Holy Eucharist, especially during adoration of the Holy Eucharist, and be frequent in the Holy Mass. No, pero kung sakali po namang ayun ay talagang umaapaw yung alak doon sa kopa, literally, ayan po yung responsibilidad ng pari na asikasuhin. No, dapat niyang linisin at ayusin iyon as soon as possible. Usually po naman kaming mga pari, hindi naman, konti lang yung alak na aming nilalagay sa kopa. No, hindi po yan pinaaapaw. No, upang sa ganun, hindi madesecrate ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong ni Ram Milano, sabi niya, both are allowed. May iba kasi extreme. Ano pa ba ang take natin sa mga extreme na nagsasabi na if you take communion in your hands is a sin, or may extreme na baliktad na pag yung tao ay lumuhod ay hindi binigyan ng komunyon. What can we say to this kind of extremist? Well, unang-una sa lahat, meron pong ancient saying ang ating simbahang Katolika, no, sa norms of morality, in medio stat virtu. In the middle, there lies virtue. Ibig sabihin, hindi tayo dapat na talagang ultra-conservative to the point na sarado na ang utak para ng Pariseo. Hindi na naman tayo too liberal to the point na talaga magiging modernist tayo. We must always be guided by the authority and wisdom of the Catholic Church through our Pope. Listen to our Pope and our bishops, and we will not lose our way. At gayon naman po, yung mga gustong lumuhod, hopefully ang ating mga pari, ikagalang sila, kasi we have to respect. Kung gusto nilang tumayo, bigyan natin sila ng komunyon na nakatayo. Gusto nilang lumuhod, no, bigyan natin sila ng nakaluhod. Pero minsan nagagalit kayong ating mga pari kasi sobrang dami ng tao. Halimbawa, nag-iisa lang yung pari. No, nahihirapan siya, sobrang dami na. No, magpapatagal lamang iyon sa misa. Kaya, pag nakita din naman natin na napakaraming tao, huwag na tayong gumawa pa ng mga kung ano pang dramatization. Let us make the flow of the Holy Communion fast and practical para po sa ganun hindi tayo makaistorbo sa misa. Kasi po, ang misa, hindi lang yan na kung ano yung gusto natin gawin. Diba? Kaming mga pari, may mga maraming isipin. Kasi kagaya po dito sa Katedral ng Good Shepherd, hindi namin pwedeng patagalin ang misa dahil oras-oras may susunod na misa. Kaya dahil po dyan, hindi po pwedeng habaan ang misa o etc. No, kaya dahil po, tignan din po natin yung mga practical aspects na kagaya niyan. Father, tanong ni Minda, hello po uli, Father. Paano po yung ostya po na nahulog? Ito po yung isusubo sa tao na magkokomunyon.
okay lang po ba yung damputing na lang at isubo uli or may other way ng pagdampot noon? So this is it's more common kaysa dugo ni Kristo na mahulog yung katawan ni Kristo. Kasi that's the normal way of giving communion. Ngayon, bibigay ng komunyon, naihulog ng lay ministry or ng pare, ano ang tamang gawin doon? Damputin lang ng tao na makokomunyon at ikomunyon or there is a proper way of disposing? Well, unang-una po sa lahat, kung sakaling nahulog yung banal na katawan ng ating Panginoong Jesucristo, lagi natin tatanan, kahit nahulog yan, katawan pa rin yan ng Panginoon. Bilang pare, this is my primary duty and responsibility to protect the body of the Lord. Kaya sa akin po, hindi ako nag-iinarte. Pag nahulog yan, it is my duty. Sinasabihan ko yung mga lay minister na ibigay nyo sa akin kasi I will take it. Ako mismo ang kakain ito. Meron din naman pong mga parishioners na kahit na nahulog na, Father, I want to take it. Tinatanggap pa rin nila kasi, pero meron ibang mga sensitive. Kung talagang naging madumi na, kung talagang there is a danger, because of that, ang talagang extreme case ay dapat i-dissolve into water yung body of the Lord na iyon. Kasi once it is dissolved into water, once it is no longer a bread, it is already dissolved, then it ceases to be the body of Christ dahil nga wala na siya sa form of bread. Ganun din naman iba yung wine kapag wala na sa form of wine, it dissolves also as the blood of the Lord. Kaya dahil po diyan, so napakahalaga na habang yan ay bread pa rin, ibig sabihin it is still a body of Christ. Hangga't maaari, let the priest take it or let the person taking the Holy Communion take it out of the love of the Lord. Let's not overthink of any danger. Huwag natin isipin ang gusto yung danger kasi simpleng nahulog lang naman yan, kainin na natin. At kung saan nahulog ang Panginoon, punasan natin. Para sa ganon, ma-sure tayo na kahit na yung smallest particles ay respected and honored. Ganyan. Pero ganun pa man, ingatan natin as much as possible. Talaga we have to make it sure na hindi nahuhulog ang katawan ng Panginoon during the Holy Communion. Dalawang question, Father. Number one, kung ito ay isang regalo ng Panginoon sa ating, yung banal na Eucharistia, iwan ang kanyang presensya, ang kanyang alaala, ang kanyang katawan at dugo. Kung ito ay regalo, bakit po kasalanan hindi magsimba? Paano naging kasalanan na hindi ako makapagsimba sa araw ng linggo? Well, unang-una po, dahil inuutos nga po ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoong Jesucristo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. And at the same time, yan yung ating communion, yan yung ating pakikisalo sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Kapag halimbawa, binibigay sa atin ng Panginoon ang kanyang katawan at dugo, and we refused it, then we refuse the everlasting life being given by the Lord. We refuse the Lord Himself. Kaya dahil diyan, napakahalaga para sa atin, dahil yan ay inutos ng Panginoon, sa kanyang mga apostol at sa ating lahat bilang mga Kristiyano, dapat nating tuparin ang kalooban ng Panginoon. Kagaya nga ng sabi ni Mama Mary, ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang ayon sa kanyang kalooban. So alam na natin kung ano yung inutos ng Panginoon. Diba? Sinabi niyang gawin ninyo ito. Kaya tayo mga Catholics, we are doing that, and every Sunday, we are returning to Emmaus of our spiritual life sa ating banal na misa at nakakapiling natin ang Panginoong muling nabuhay. Kaya dahil dyan, napakalaking kalapastanganan sa Panginoong Jesucristo na i-reject natin ang kanyang pag-aalay ng sarili. Sabi nga, mayroon tayong oras sa lahat ng bagay. Binigyan tayo ng oras para magtrabaho, binigyan tayo ng oras para pumasok sa school, binigyan tayo ng oras para manood ng TV at mamasyal. Huwag natin kalimutan, ibigay natin ang para sa Diyos.
ang pagsamba na nararapat sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya na iniutos niya sa atin at sa Kanyang mga apostol. We have two questions. One is, hello Father, when we receive po ba ang Holy Eucharist, may specific gesture po ba ang kamay? Or okay lang po ba na left or right hand ang nasa ibabaw? And probably hindi tinanong ni Federico, pero siguro ano ang meaning? If there is a specific way of receiving communion in the hand or in the mouth, why is it? Well, unang-una sa lahat, no, yung simbahan natin, syempre, may guidance. Okay. So, nung araw nga, no, during the Middle Ages, di ba, communion by the mouth lang, no, luluhod doon sa communion rail, no, pagkatapos titingala sa pare, ilalabas yung dila, ipapatong ng pare yung banal na katawan ng Panginoon sa dila ng penitent. Okay, pero ngayon, dahil nga both communion on the hands, no, take note, yung communion of the hands ay biblical din yan dahil sinabi ng Panginoon, ito ang aking katawan, kunin ninyo ito, take it, all of you, no, and eat of it, di ba? Kainin ninyo. Okay, so kaya yung pag sinabi ng Panginoon na kunin ninyo, kasi doon yung tinatawag na communion by the hand. Biblical and apostolic din iyan. Ngayon, may guidance ang simbahan. Original. Yung ang original. Oo. Na, nasa ilalim yung nasa ilalim yung kanang kamay, tapos nakataas yung kaliwang kamay, tapos kukunin ng faithful ng communicant yung Blessed Sacrament na nakapakatong sa kanyang kaliwang kamay at isusubo niya sa kanyang bibig. Pero bagamat may ganyang guidance, hindi naman yun talagang absolutely straight. Kasi paano kung left-handed or right-handed ang isang tao? Napilayan. Oo, napilayan. Naputulan. Ang simbahan natin is always wise, understanding, and at the same time open-minded sa practical situation ng mga tao kung meron silang may sakit, etc. Diba? Kahit na yung pagluhod, diba? Dapat tayong lumuhod pag consecration ng Blessed Sacrament. Pero kapag yung iba, merong gout, may rayuma, o kaya bedridden na, understandable yun sa ating pananampalataya. Correct. We are not parisaikal, hindi tayo parang mga pariseyo na sarado ang isip. Kasi siguro, a big take sa aking Father ngayon, when we talk about the right way of receiving communion, the big lesson today is, budhi ang tingnan mo. Hindi yung nakatayo, nakaluhot, nakalabas ang dila, nakalabas ang kamay. The externals are not the right way. The proper way of receiving communion is in grace. Opo. And the wrong way of receiving communion is in sin. Opo. That's it. Now, may isang question dito si Brian, isang altar boy also. Before that, I want to ask you, maraming simbahan ay palapit sa pangunawa ng simbahang Katoliko ng ibig sabihin ng banal na Eucharistia. Some churches are very close and they believe in the presence of Jesus during the Mass. Now, something very Roman Catholic particular is we believe the presence of Jesus in the Mass remains. And therefore, we have tabernacles and adoration chapel. What is the reason na tayo mga Katoliko naniniwala na kahit tapos ng misa, hindi nawala ang presensya ni Jesus? At yung tinapay hindi bumalik sa tinapay. Nanatili itong transubstantiation na naging katawan ni Kristo, nanatili. So, why do we Catholic have both tabernacles and adoration chapels? Well, unang-una po sa lahat, lagi nating tatandaan na nung sinabi po ng Panginoong ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, hindi niya sinabing pansamantala lang itong katawan ko. Pansamantala lang ito na aking dugo. No, once it transformed into the body and blood of Christ, they remain as such. As long as they are in the form of bread and wine, hanggang yung receptacle ay nandoon, no, na nagtataglay ng kanyang katawan at dugo. At isa pa,
mula po sa lumang tipan pa lang, sinasabi na yung banal na tinapay, yung sagradong tinapay, they are bread of divine presence and they must be present in the temple, no, forever and always. Okay. So, dito nga po sa may sa may Book of Numbers chapter 4 verse 7, sabi ng Panginoon kay Moises, there shall always be bread of presence on my table, on my sacred table. So sabi dito, sa ibabaw ng hapag ng tinapay na handog ay maglalatag ng isang telang asul. At sa kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang pinggan at ang sandok at mga mangkok, mga pitchel para sa mga handog na inumin. These are the patterns, no, and the cruets of our Catholic worship, no? And then at ang palagi ang tinapay ay malalagay sa ibabaw na yun. No, the bread of presence must always be there. Wow. So ibig sabihin yung banal ay yung sagradong tinapay, they must be kept inside the temple. At noon nga, lumang tipan pa yan, how much more now na yung tinapay na naging katawan ni Kristo. It must be preserved into the temple of God. Kaya nilalagay natin sa tabernakulo. At anong sabi pa? Ang tawag sa lumang tipan, the showbread. Kaya nilalagay natin sa monstrance para makita ng mga tao, to show it to the people. Ito nga, sakto, yung bagay para sa tanong ni Brian. But before I read the question of Brian, wala pa ni isa sa inyo nag-suggest ng topic sa ating mga susunod na programa. Kaya kung ano ang gusto ninyo na pag-uusapan para i-defend ang ating Catholic faith, please suggest some topics. Okay, itong question ni Brian. Dear Reverend Fathers Abe and Luciano, watching from Holy Spirit Vicariate, some time ago a thief stole a small gold monstrance containing the Blessed Sacrament from our parish Adoration Chapel. As a result, the Adoration Chapel has been closed and repurposed into a communal area for formation meetings and assemblies. Is it possible to seek approval from the bishop to restore the Adoration Chapel of the parish? Oh, well, yes, it is possible. No? But you can petition, of course, and you can write the letter to the bishop, of course, with coordination, no, with approval of your parish priest. Oo, syempre, ang kura paruho natin, ang unang-unang mangunguna sa atin, no, sa pagpipetisyon sa mahal na obispo para ma-restore ang Blessed Sacrament. Pero ginawa po iyon, dapat nating unawain sapagkat dahil hindi lang yung gintong monstrance yung inaalala natin. Ang inaalala natin din yung desecration, no, ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun isinara para ipakita sa atin na tayong mga Katoliko dapat ingatan natin, no, protektahan natin, pabanalin natin, no, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil po minsan, Father, yung mga ganyan disciplines are meant to teach us a lesson. And siguro isa sa pinaka lesson na natutunan natin dito ay pinabayaan. Pinabayaan natin kasi kaya pumasok ang magnanakaw dahil walang tao sa loob. So, parang minsan ang discipline is, okay, sige, babawiin namin para makaroon kayo itong nararamdaman dito ni Brian, which is good. Yung parang gutom kayo, uhaw kayo, hinahanap talaga ang presensya ng Adoration Chapel. And hopefully, pagbalik, the Lord will not be there exposed in front of the door or in front of the wall, kundi in front of people. And I think ito isa sa mga aral sa ating, no? Yung ating Adoration Chapel, dapat puno, dapat, sinasabi ko sa parokya ko, dapat pumipila ang tao sa labas, no, bagong pumasok. Kaya mahalaga po ng halagahan natin. And so it's not just a place to have, but a place to use ang ating Adoration Chapel. Okay, very good. Let me see, there is from Angeline, Father,
suggestion topic is the divinity and oneness of God. Ay, good luck. Very good. Kasi po sa Jehovah's Witnesses, sa kanila po ay mas mababa daw si Jesus kaysa sa Ama. Father, samantalang tayo po ay 3 in 1 person. Okay, Opo. so Trinity, unity of God, and Divinity of Christ. Okay, the Trinity and the unity. Okay, we will take note of that. Okay. Thank you very much. Well, we are 3 minutes to end. So if you have other suggestions, please write them now. And if you have any final question tungkol the Eucharist, ito po ang tamang panahon. I have one question na maraming tinatanong sa akin. Malinaw po yung presensya ng mga kaparian sa Lumang Tipan hanggang sa bagong priesthood of the New Testament. How about mga lay ministers? Saan po galing yung ministry na yan? Well, unang-una po, ang mga apostol ay meron silang mga tumutulong sa kanila. Halimbawa, nang buhay pa sila St. Peter at sila St. Paul, kasakasama nila sila San Lucas, sila San Marco, no, sila Barnabas at iba pang mga assistants nila. No, nung hindi pa naordinahan si Saints Timothy and Titus, ng mga binatilyong pa mga ito, ay katuwang na sila nila San Pablo. Okay, so ibig sabihin po, kahit anong panahon ng mga apostol, may mga lay persons na tumutulong sa mga apostol para gawin yung kanilang mga gawain. Ngayon, halimbawa, isang sakristan, di ba, si Saint Tacitus, yung tagadala siya ng Blessed Sacrament sa mga may sakit na nasa malayo na hindi na kayang puntahan ng mga pari nung panahon niya, no? Pinotekta ka diyan hanggang kamatayan yung Holy Eucharist. So yan po mga yan, kasi po nung araw konti lang ang Catholics. For instance po, way back before Second World War II, ang Catholics all over the world ay 600 million. Ngayon po, we are 1.3 billion. Hindi na kaya na ating mga pari, na pari lang ang magpapakomunyon sa lahat. Kaya dahil ang ginamit ng simbahan ang kanyang kapangyarihan para bigyan ng authorization ang mga lay minister, extraordinary ministers of the Holy Eucharist, para magbigay ng Holy Communion. Once again po, yan ay prerogative ng Santo Papa. Ginamit ng Pope muli ang kanyang kapangyarihan bilang successor of St. Peter. Di ba? Ang kanyang pinahintulutan dito sa lupa ay pinahihintulutan sa langit. Kaya nga po, ang mga lay ministers ay commissioned by the Church. Alright. Well, wow, ang bilis ng panahon, Father, na dumaan ng 1 oras na, no? But marami po na-discuss and I think may part 2 ito. Kasi marami pong pwedeng i-discuss tungkol sa banal na Eucharistia. One of my personal favorites na napag-usapan namin ni Father Abe noon is yung liturgical ginagamit po sa misa mula sa insyenso, holy water, altar, vestment ng mga pare. Maganda pong i-trace na lahat po ito ay nanggagaling din sa banal na kasulatan. But for today, we are done. 1 hour talking about the Eucharist. Maraming salamat po sa lahat ng sumama dito sa DCAF, Defend the Catholic Faith. It will be every week, every Wednesday, 3 p.m., dito po sa ating Diocese of Novaliches at sa lahat ng parokya na cross-posting at sa ating almusalita. Muli, maraming salamat, Father Abe. It's a pleasure, as always, to have a discussion with you. Thank you for your time. Thank you very much din po, Father Luciano. And can I ask you, Father, to give us the blessing? Okay po, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin sa araw na ito, sa muling pagbabalik ng Almusalita Apologetics Program. Maraming salamat po kay Father Luciano na iyong number 1 na kasangkapan para maipalaganap at maipagpatuloy ang programang ito. Hinihiling po namin sa iyo, Panginoon, na kami ay iyong basbasan. Puspusin mo po kami na iyong banal na espiritu. Patatagin mo po kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
Nawa, mas lalo pa naming mahalin ang Panginoong Yesukristo sa banal na misa. Nawa kaming lahat ay maging marubdob no, sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami at gabayan mo kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Itinataas namin sa iyo ang aming Santong Papa, Pope Francis, ang aming Bishop Robe, at ang lahat ng aming makakaparian at lahat ng mananampalataya ng buong Diocese of Novaliches, upang sa pamamagitan ng iyong pagpapala, kasama na ang lahat ng nanunood sa aming programa, kami ay maging karapat-dapat mong mga lingkod, ayon sa panalangin at gabay ng mahal na Birheng Maria at ni San Jose. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you. Hanggang sa susunod na linggo. Thank you God bless po. Welcome back sa ating lahat.